Ano tayo? Subukan natin tayo sa bike mo? Anong gagawin mo? Gagamitan natin yung Kobe design na no? Kobe metal polish. Ano? Yung Kobe metal polish ito. So what will happen if you use that? Kobe, Opo. Hindi Kobe dyan ha. Kobe. Covid. Kobe eh. Ha? Kobe yan eh. Magkatunog lang. O tayo, okay na po. Pwede na po kayo mag-bike papuntang Canada. Kaya niyo pa po ba mag-bike? Tinan mo naman yung shape. Pang-romansya pa din, di ba? Siguro Gerald Anderson to nung kabataan niya. Kobe metal polish. Good morning mga first timers. Susubukan natin tong Kobe metal polish ngayon dito sa motor natin. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Welcome back to another vlog. Wala na tayong travel vlog sa ngayon mga first timers. So more on raw vlogs tayo ngayon. Raw vlog means kung ano lang yung nangyayari sa akin sa araw-araw, yun lang yung makapapanood nyo. Huwag kayo masyadong mag-expect ng mga extravagant na mga travel vlogs ngayon at mga aerial shots at mga drone shots kasi hindi natin magagawa sa ngayon kasi sira din yung drone ko. Today, hindi ko akalain na ang Kobe ay merong metal polish. Okay? Ngayon, susubukan natin to kasi may mga parts na dito sa motor ko na medyo hindi na siya makinang. For example, dito ko siya gustong subukan sa disc brake. Okay? Meron mag-react dyan na baka dumulas yung disc. Okay? Hindi siya dudulas kasi hindi naman to madulas. Pampakintab lang to pero hindi siya dudulas. Okay? So susubukan natin siya dito. Dito sa mga handlebars na to. Susubukan natin. Yan. Sa lahat ng mga bakal na dati ay makintab na ngayon ay hindi na makintab, susubukan natin tong Kobe metal polish, no? Ngayon ko lang nalaman na meron ganito. Napakadami palang klaseng produkto ang meron ng Kobe, di ba? So, simulan na natin. Kobe metal polish. Siyempre, mag-iisang taon na tong motor ko. Nung unang bili to, sobrang kintab ng mga yan. Ito makintab talaga yan. Pero itong part na to, nagmumukha na siyang luma. Yan yung lalagyan natin ito. Okay? Ano bang nakalagay dito? Kobe metal polish liquid is a multi-purpose metal polish that effectively cleans and polishes brass, okay, copper, stainless steel and chrome to a brilliant shine. So pakikintabin niya yung mga kulay copper, mga stainless steel at chrome na mga klase ng bakal. Directions to use, labo na mata ko. To open, lift tab or puncture. Okay, shake well before use. Okay, parang ang sarap slow mo nun ah. Baliw. Apply and polish off with a dry, soft cloth. Ito yon, meron tayo dito. Preferably before the polish has completely dried. Do not place thin close to tire. Ang alam ko kasi binababad to di ba? Pagkalagay mo, hindi mo muna siya pupunasan, hayaan mo muna siyang magano. Pagka-apply natin, iwan muna natin, sabihin ng mga 10 minutes para siguro lumambot yung mga nakakapit dito sa disc brake natin. I-apply na natin. Okay, tay. Gusto niyo po ng pampakintab ng bike nyo? Gusto niyo po? Lagyan natin yung bike niyo mamaya. Ayaw nyo? Ayaw ni tatay. Saan po? Ito po? Hindi po, brand po yun ang helmet ko. Galing po kasi ano yan, gawa po ng Italy po yan. Hindi po iglesia. Kayo po ba iglesia po kayo? Ayun po. Marami nga po nagsasabi niyan na kapatid yung mga helmet mo namin. Galing po yung ano po, Italy made po kasi yung helmet. Di ba po kasi yung flag ng Italy may green, white, red. Subukan na nating i-apply.
Ayun. Tutusukin lang pala para mabuksan. Uy, kakaiba yung kulay niya. Hindi siya tulad ng mga ibang metal polish na kulay puti. Tayo no? Puti talaga. Oo, ito hindi eh. Hindi ko po nilalagyan tayong ito. Ito lang, itong hindi na kumintab na to. So, sige, lagyan na natin lahat. Kulay kape siya. Kulay 3 in 1. So, ang sabi ay pagkalagay niyan, hayaan mo nang matuyo. Ayun, namumuti eh. Hayaan muna nating matuyo. Lahat na ng mga bakal na nakikita natin, lagyan natin. Okay, para kumintab na yung mga yan. Babaran muna natin, no? Sigurado ako may magsasabi sa akin dudulas to, pero hindi yan dudulas, okay? Hindi to gawa sa oil. So, iwan muna natin. Sa handlebars, lagyan natin. Kakaiba no, hindi siya sticky. Ayun no, kulay kape siya. Lagyan muna natin yan. Babaran natin ng ilang minuto. Okay. Saan pa ba? Yung mga step nut, lagyan natin. Okay. Mag-aantay tayo na kahit mga 5 to 10 minutes bago natin kuskusin nitong cotton cloth, itong pinaglagyan natin ng Kobe metal polish. Bango. Mahigit 10 minutes na. Punasan na natin. Subukan natin ha. Tignan natin kung ano yung pinagbago. Ayun o, kung napansin nyo, natuyo na yung metal polish natin. Kasi di ba nagda-dry siya, namumuti siya. Kukuskusin natin ha. Titignan natin kung pinagbago nito. Ready na kayo? Ayun o, kita nyo agad yan. Kumintab, kumintab. Oh, unti-untiin lang natin. Pambira oh. Shining like a diamond in the sky. Booms. Boom. Pambira. Kuminang. Tay, tignan mo tay. Oh. Alam ko naman eh. Tignan mo. Ikaw talaga oh. Anak ng siupaw. Anak ng siupaw. O, dito naman tayo sa kabila. Masarap sa pakaramdam nito ah. Bom bom bom. Tanggal lang mga mancha-mancha. Dapat pala dinamihan ko na. Pero sa ganong kadami nilagay natin, not bad. Kasi syempre ayun oh. Yun. So ang metal polish mga first timers, hindi naman ibig sabihin na pagka lagay nyo ng metal polish, pagpahid nyo dyan makintab na yan. Kailangan nyo pang lambingin yan ng ganito, pagpupunas-punas. Madali siyang kumintab kasi syempre meron na siyang chemical na nilagay natin eh. Ano tayo? Subukan natin tayo sa bike mo. Anong gagawin mo? Gagamitan natin yung Kobe Tisin na no, Kobe metal polish. Ano? Yung Kobe metal polish ito. So what will happen if you use that? Oh, Kobe ha? Opo. Hindi COVID yan ha? COVID. COVID eh. Kobe yan eh. Magkatunog lang. Ako bahala tayo. Pagbalik mo mamaya, makintab na tong Mercedes-Benz mo. COVID na yun eh. Ito talaga oh. Oo, may mas ako talaga oh. Lumapit siya kanina dito. Si tatay hindi lang lumalabas madalas. Hindi siya madalas dito sa Pilipinas. Kaya yung mga sasakyan niya doon sa loob, niyayaya ako sa loob.
Eh sabi ko wag po, para hindi ko ma-invade yung privacy ninyo. Tsaka syempre sa panahon ngayon mahirap pumasok sa mga bahay na hindi naman sa'yo. So para safe ako, para safe sila, wag natin gawin yun. Nilabas niya yung bike niya. Okay, linisin ko daw, itry ko daw itong Kobe dito sa bike niya. So papaliguan natin ng Kobe itong rim niya. Pero napakadumi oh. Okay, grabe din naman yung mga gulong ni ni tatay, no? Pakulit si tatay eh. Okay, lagyan natin yan ito. Talagang nasa Canada na po kayo, no? Hindi, wala na po kayong balak mag-asawa ngayon simula nung nabiyudo ka? Depende ngayon sa vocabulary. Ikaw talaga. Ilan taon na ka na po ba? Ha? Ilan taon na po kayo? Hulaan mo. Tingnan mo, hulaan mo. Past 73. Mga 76. Yeah, you got it. Tugbok mo. Seryoso? Anak ng tupa, you're right. 76. Oh my gosh, how did you... My gosh, yeah. Pwede pa kayo magka-girlfriend? Naku, tulog. Dami-dami ka na dyan eh. Ikaw talaga. Dami doon. Dami? Ikaw naman. Pero hindi po kayo pwede mag-asawa ulit. Pwede. Ikaw naman eh. Ikaw talaga. Yung pare nga pwede eh. Ikaw talaga. Parang gusto ko magpari. Joke. Alam niyo. Hindi. Sa totoo lang talaga, di ba? Apo. Ganyan lang ang buhay eh. Ikaw talaga. Ilang taon po ba kayo naging nasa seminaryo dati? Hindi, kilabot ko ng mga... Naku. Doon! Ikaw talaga. May mga terminology ka pa. Parang Gerald Anderson lang, Si Gerald patay. Alam mo, kung gaya yung mga celebrities, Bakit po? puro istorya yan eh. Storytelling eh. Storytelling lang, gawa-gawa lang ng issue para mag-usapan. At saka hindi naman, walang seriousness eh. After a year or a couple of years, break na naman. Iba na naman ang mga kalaguyo. Wala talaga. Kalaguyo? What a word! Tagalog ba yun? Hindi po, iba po yung kalaguyo. Anong tawag doon? Kalaguyo ba yun? Ang kalaguyo po yata iba eh. I don't The know. other woman. I don't know. Ganun ba yun? Parang, hindi ko lang alam hindi ko lang po sure. Well, whatever, Sometimes kasi yung aking Tagalog eh, hindi ko na... nga po eh. Talaga ikaw. Hindi Canadian citizen po kayo? So alam ko na kung ano yung mga Canadian. Talaga ikaw talaga. Alam mo ba ano ibig sabihin nun? Canadian? Yeah. Kana dito? Canadian? Ikaw talaga. Pinuputol mo na naman. Ikaw talaga. Hey, Mac. Saya na lang ang buhay ko, Mac ba? Kasi nga, can you imagine, last year when I was here, when my wife passed away, stranded ako dito para hindi ako makabiyahe. And then this time around also, wala. Kansilado na naman lahat ng mga... Oo nga po eh. Dito na ka lang po muna. Safe pa sa atin dito. O kaya nga, nagpa-project na lang ako. Oo nga po eh. Gagawin kong flower. Ano ba yan? Kung flower? Oo. Kumbaga sa buhay niyo po, tapos na kayo dun sa dapat ngayon po nagpapahinga na ka, nagre-relax na lang. Ganon yun, tama yun. Nasa edad na po. Darating ngayong dalawang apo ko na nasa college na ngayong dalawang apo ko eh. Kumukuha ng medtech. Talaga naman yun. Gusto yatang Doktor. mag-frontliner ah. Filipino-Canadian to eh. Sige na lang dollars. Tayo, ox na. Malinis na po. Ayos ka na. Hindi naman siya kasing linis ng bike wash pero malinis na to. Alam mo, pag nakikita ko para kang nag-carwash dyan eh. Oo nga po. Pero yung carwash doon sa Canada, ipapasok mo lang siya, ganun eh. Alam ko po yun. Tayo, okay na po. Pwede na po kayo mag-bike papuntang Canada. Apo. Kaya pa po ba mag-bike? Tinan mo naman yung shape. Pang-romansya pa din, di ba? Siguro Gerald Anderson to nung kabataan niya. Ayun na po tayo. Gusto yung sumilip sa motoshop ko. Andun lang eh. Halika dito. Puro kasi may bago na akong tropa dito. Bakit mga helmet, mga accessories ng mga motor? Doon. Meron po. May mga, hindi naman po puro helmet lang. Ayun na nga. You mean there are other sides? Accessories like suits. Yun sinasabi ko sa'yo. Ganon. Jackets, padded. Whatever. Whatever. Yung motor
Apo, ayan po nakikita niyo yung first time moto. Yeah. Ayan. Akala ko pagkain yan eh. Akala niyo ba pagkain? Hindi. Ano ba yung tinitindog dito? Ano? Ikaw talaga. Hindi po, mga helmet po yan. Hindi kasi nagre-reklamo kasi ito. Sabi ko, merienda tayo. Anong kakainin natin? Yun lang ang problema eh. Tapos akala niyo po kainan yung first time moto? Eh, pwede man yan. Kainin natin yung helmet. Alam mo mga kaparts dito, mga ito. For long time ba na hindi kami nagkita-kita. Pero mga barkada niyo po yan talaga dati. Oo naman, mga retired na nga yung mga yan eh. Hindi, marami talaga. And others also, wala na, they pass away. Ganun lang talaga ang buhay. Gaya ni Judge, ni Attorney, Kamanting, Kanate, Cabello, Cabino. Oh my gosh, I don't want to mention names already. So many. That's why they cannot believe me that I can still maintain myself. Opo. Eh, kukulayan ko lang yung buho ko, anak na. Gerald Anderson na yan, no? Hindi, magiging debulyer na naman. Ikaw talaga. Labas tayo pag wala na ubig. Gusto mo? Tayo. Labas tayo, ha? Oo, sabihin ko lang sa akin, ha? Sige. You know the place, of course. Of course. Sige tayo, salamat po, ha? Thank you also. Opo, salamat. Okay, tapos na tayo dito. Ito na, ang kinalabasan. Kanina, sa unang video, nagulat lang ako dito sa Kobe na to. Kasi, syempre metal polish. Wala naman siyang sinabing rust remover to. Pero, nung nilagay ko siya dito, kanina nakita niyo sa simula, ito makintab talaga yan. Lalo siya kumintab. Ito kanina, hindi ganun yung kakintab yan. Puro kalawang yan. Doon may mga natitira pa rin kalawang. May mga nakikita ako. Pero, in fairness, nakakatanggal siya ng kalawang, mga first timers ha. Hindi lang siya pampakintab, talagang medyo tatanggalin din niya yung mga kalawang na nakakabit. So kumintab siya ngayon. Ano pa kaya pag nilagay natin ng rust remover, no? Tapos pagkatapos ng rust remover, saka natin i-apply tong Kobe. Pero parang hindi na natin kailangan ng rust remover. Kobe metal polish lang, okay na eh. So ayan, check nyo mga first timers. Meron tayo sa first time moto, Kobe metal polish. Pwede nyo gamitin ito sa mga motor. Nakakatanggal ng kalawang plus nakakapagpakintab.